Kay Digong na naghihingalo daw. Ay, Diyos ko, temporary release dahil sa edad. Ito mga kababayan, sa mga nagtatanong, Kent, maaari bang si Digong ma-release dahil sa kanyang edad? Temporary release? Dito tayo. Ito, maaari ba na temporary release dahil yung edad niya ay medyo ano na? Wait lang ha. Mga kababayan. Ito pagsamantalang paglaya dahil matanda na. Ma'am Mera Maria Yukusuka. Maraming salamat sa yung 190 in super sticker. Thank you so much po. 'Di ba? Ito na, pakinggan niyo mga kababayan. May ads, wait lang. Ito GMA News ito May kondisyon ang pansamantalang paglaya o interim release. Nahihiligin ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang tanong, pwede bang ikatwiran diyan ang kanyang edad? Nakatutok si Ian Cruz. Pwede ba daw ikatwiran ang edad ni Digong kaya meron siyang temporary release pauwiin ng Pilipinas? Ito po ang kasagutan. Kasi, di ba, pag dito sa Pilipinas, katulad kay Enrile, kung naalala nyo si Enrile, hindi kinulong kasi matanda na. Yeah? Jonex, talagang magmukha akong baboy sa paningin mo kasi nga antay ako sa idol mo. Pero kung pareho tayo ng paniniwala, talagang papalakpak ka sa akin, tang ina mo. Di ba? Tang ina mo, Jonex. Mamatay na buong pamilya mo dahil sa kabubuhan mo. So meron nga bang temporary release si Digong kasi matanda na at hindi na pwedeng ikulong? Pakinggan natin na. Kasama sa mga karapatan ng suspect na pinapaharap sa International Criminal Court ang paghiling ng interim release o pansamantalang paglaya. Nakasad ito sa ilalim ng Article 60 ng Rome Statute na basihan ng pagtatag ng ICC. Nauna nang sinabi ng legal team ng inarestong dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ang kanilang agad na hihilingin sa oras na humarap sa ICC. Sabi ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Pilipinong nasa list of counsel ng International Criminal Court, may mga kondisyon ng aplikasyon para sa interim release. Consideration kung mag-escape siya. No? Pangalawa is, meron bang risk na he will intimidate, he will antagonize witnesses and the other parties, no, kung na-release siya. Pangatlo is, will he tamper with evidence? Hindi raw kasama sa konsiderasyon ng korte ang edad ng nasasakdal. Hindi consideration yung health niya, hindi consideration yung matanda siya. Kasi yung health niya, dadalhin siya sa hospital, gagamutin siya, and then babalik din siya sa kulungan. Matanda siya, halos lahat ng mga detain ngayon doon, halos kaedad niya. Hindi rin. So hindi pwedeng i-alibay yung kanyang health condition at yung edad niya. Bakit? Ang sabi ni attorney, kapag magkasakit siya, kapag may mangyari sa kanya, pananagutin ng ICC yon. Dalhin siya sa hospital, ibalik siya sa kulungan. Ngayon, pwede ba i-alibay yung edad niya? Hindi rin pwede. Bakit? Kasi maraming kasing edad niya ang mga nakakulong doon. So ano na, mga DDS, finish na. Sa totoo lang, yung mga nagrally-rally dyan sa Mindanao, hindi din tatagal ng 1 buwan dyan, mapapagod din kayo. Alam nyo, meron tayong kasabihan mga kababayan ganito meron tayong kasabihan. Nung malakas ka pa, nung nasa posisyon ka, marami kang kaibigan. Nung meron kang power, maraming sumasaludo sa'yo, lumuluhod sa'yo, sumasaludo, lumuluhod, nagmamano sa'yo. Kapag namatay ka, buburol ka, 9 na araw. Maalala ka ulit pagka 40 days. Maalala ka ulit pagka 1 year mo na. Maalala ka ulit pagka 2 years mo na. Pagka 3 years, 4 years, tinutubuan na ng lumot yung nicho mo, nabulok ka na doon at buto ka na, hindi ka na maalala. Ganun ang cycle ng buhay. In real talk. Mamatay ka, 9 days, buburulan ka, iiyakan ka. 40 days, maalala ka ulit. 1 year, maalala ka ulit. 2 years, maalala ka ulit. 3 years, 4 years, 5 years, wala na. Yun ang katotohanan. Kaya habang nandito ka pa sa mundong ibabaw, gumawa ka na maganda. Diba? Ganon yan. So, hindi pwede na payagan ng ICC yung hiling ni Sara Duterte, ni Harry Roque, ni Robin Padilla na
dahil sa edad ay temporary release. Walang ganon. Kasi halos na mga nandoon kaedad ni Digong. Kung dahil naman sa kondisyon ng kanyang katawan, may doktor din. Gagamutin siya, pagkatapos ginamot, ibalik siya sa loob sa kulungan. So walang mangyayaring temporary release. At ito mga kababayan, speaking of Robin Padilla, Sara, and Harry Roque, kahit saan talaga si Robin, nagyaw-yaw na si Sara sa harap ng tao, nagsalita na si Roque sa harap ng tao, si Robin biglang sumilip, nagmumuya. Hanggang ba naman sa Netherlands, Senador Robin, kain pa rin yung nasa isip mo? Diba? Hanggang sa Netherlands, kain pa rin yung pinunta mo. Diyos mio Marimar. Insyaallah. Si Rocky nagdaldal na doon, pumayat na, puro na hangin ang nasa loob ng tiyan. Si Sara doon, kung ano-ano na pinagsasabi, wala nang masabi, tinawag na lang yung mga region 1, 2, 3, 4, 5, sino yung makaganito, makaganyan. Si Robin sumilip, puro nguya. Kasayang ka lang ng pamasahe. Libre pa nga yata ni Sara yung pamasahe nun. Yeah, continue. Hindi rin daw madaling makakuha ng interim release mula sa ICC. Hindi ganun kadali. Talagang kailangan mong the burden of proof is on the part of the accused, no, to convince the judges that you will not fly away, no, from the court of jurisdiction. Tulad halimbawa ng nangyari sa dating vice-presidente ng bansang Congo na si John Pierre Bemba na naharap din sa kasong crimes against humanity at war crimes. Hiniling noon ni Bemba na marilis siya sa kahit member states na Belgium, Portugal o Switzerland. Pinagbigyan ito nung una ng pre-trial chamber, pero matapos iapila ng kampo ng mga biktima, binaligtad ito ng appeals chamber. At sakaling may pagkalooban ng interim release, halimbawa, ang dating Pangulo, malabo rin daw na makauwi siya basta-basta sa bansa. Very remote yun kasi yung pag-issue na lang ng warrant of arrest sa kanya. Inissuean siya ng warrant of arrest dahil ang premise nun and ang assessment ng ICC is that he is not going to voluntarily go to the ICC and participate in the case. So meron ng ganun. So narinig nyo, yung dating presidente ng Congo, nakulong din daw dyan. Nanghingi ng tulong sa mga karatig niyang bansa na miyembro ng ICC. So si Digong, sino ba yung bansa na kaibigan niya? China, Russia, Amerika. Kasi mga galit sa ICC yan eh. Wala pa rin daw nangyari. Narinig nyo naman, sabi nung presidente ng Congo. Di ba? Sabi ni ito Member states na Belgium, Portugal o Switzerland. di ba? Crimes against humanity at war crimes. Hiniling noon ni Bemba na marilis siya sa kahit member states na Belgium, Portugal o Switzerland. Pinagbigyan ito nung una ng pre-trial chamber. Pero matapos iapila ng kampo ng mga biktima, binaligtad ito ng di ba? Humingi ng tulong yung presidente ng Congo sa Belgium, sa Switzerland at kung ano pa, yung mga kaibigang bansa. Binigyan daw ng pagkakataon. Ngunit binaliktad kasi hindi pumayag yung biktima. Nagrereklamo. Siyempre, mas pakinggan ng ICC yung mga biktima. So ngayon, may possibility ba na pwedeng humingi si Digong sa China, sa Russia at sa Amerika? Walang jurisdiction ang Amerika, China at Russia sa ICC. Sabi ko nga sa inyo, ang papakinggan pa rin dito ng ICC yung biktima. Pwede siguro house arrest pero tigilan na nila yung pagiging hambog nila. Ma'am Julian, hindi na pwedeng magiging house arrest. Ang gagawin ni Digong? House arrest kasi gagamutin siya doon. Mas high-tech ang manggagamot doon sa Netherlands kaysa sa Pilipinas. Oo. Di ba? Yung sabi ko sa inyo, game over. Bigat na kaso yun. Kung ganyan ang mangyari kay Digong, papalayain siya, manghihikayat talaga akong pakawalan lahat ng priso. Kakausapin ko talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganun lang din naman pala't palayain si Digong, ang kaso niya crimes against humanity. Humanity, plural, singular, marami. Humanity. So, napaka-unfair naman sa nakulong na matanda kasi nagnakaw ng mangga. Di ba?
Napaka-unfair naman sa mga matanda na hindi marunong magbasa, magsulat, pero nakasuhan ng perjury. Di ba? Kapag pinalaya si Digong at ang kaso niya ay crimes against humanity, unfair naman dun sa nakulong kasi nagnakaw ng kalabaw. Unfair naman sa nakulong kasi nakasaksak lang kasi lasing. Kausapin ko talaga si BBM, palayain mo lahat ng nakulong dyan. Kung palayain nyo lang din naman si Digong, kasi unfair.